Yun, check mic. At welcome ulit dito sa kwentuhan natin. Ang pag-uusapan natin, ang simple pero super powerful na habit na ginagamit ng mga athletes at mga high level na tao dito sa mundo. Pwede mo rin tong gawin, libre pa no. At eto, madalas na ginagawa ko to. At inabuso ko pa nga yung paggamit nito nung sumali ako sa isang competition. At ang tawag dito, meron ba tayong drum roll dyan bago ko sabihin? At yun, ang tawag dito ay visualization. Pero, kalamahan nyo ano to, hindi to magic or wala tong abracadabra, tapos may mangyayaring kakaiba sa buhay mo. May solid science to, at yun, tara himay natin siya. Una, ano nga ba ang visualization? If pupunta kayo sa Google, ito ang definition niya. Visualization is simply imagining what success looks and feels like sa utak mo and doing it intentionally. Hindi lang basta daydreaming to. May technique dito. At sabi nga ni Mel Robbins, isa siyang sikat na YouTube influencer at nagpo-podcast rin siya. At sa kanya ko rin to natutunan, no? Sa utak natin, may tinatawag na Reticular Activating System or RAS. Para itong filter ng utak natin na kung ano ang pinaniniwalaan mo sa sarili mo, yun ang hahanapin ng utak mo sa araw-araw mong buhay. Kung kunwari, feeling mo wala magkakagusto sa'yo, guess what? Ang utak mo hahanapin ang mga moments na magpapatunay na tama ka. Kahit hindi naman totoo. Kung iniisip mo naman may magandang mangyayari sa'yo, for example, pwedeng mapopromote ka sa trabaho, ang utak mo hahanapin ang mga opportunities para umangat ka. Kaya kailangan mong i-reprogram ang filter na yan. Ang sumunod na tanong dito, paano? At ito yung mag-visualize ka na through visualization. May dalawang step lang para gawin to. Sobrang simple lang. Yung una, sarado mo yung mata mo para magme-meditate ka. Mag-create ka ng mental picture ng success mo. Halimbawa, meron kang uumpisang business, imagine mo na ginagawa mo yun. Isipin mo na nandun ka na talaga, isipin mo yung sarili mo na kinikreate yung product na magiging maayos yung mangyayari once na binibuild mo yun. At yung pangalawa, yung feel the positive emotion habang ini-imagine mo ito. Feel excited. Feel mo na masaya ka. Feel mo na proud ka. Yun yung mahalaga. Sasamahan mo siya ng emotion. Hindi lang basta sinisilip mo siya, tinitingnan mo siya sa utak mo. Dapat talagang nararamdaman mo siya na nangyayari. Kailangan damhin mo rin. Ganon. Ang powerful dito, hindi alam ng utak mo ang difference ng real experience at imagine experience. Kaya kung araw-araw mong ginagawa to, para kinukondisyon mo na ang utak mo na ito ang default reality mo. Balikan ko lang yung na-mention ko sa iyo kanina
na sumali ako sa isang competition. Yun, talagang halos mayat maya after training, sinisilip ko yung sarili ko na nandun na, nararamdaman ko yung saya, yung excited ako na nandun na ako sa stage, ganun. At long story short lang, nag second place ako, hindi man champion pero 100 players yung sumali, no? Mahigit pa. At makapunta sa second place is sobrang nakaka-proud na. Kaya ayun. At balikan ko lang. So, tuloy ko lang yung kwento. And based on research, visualization actually builds real skills, boosts confidence, and at rewards your brain to spot opportunities, not fears. Ulitin ko yung dulo, maganda kasi yung nandito, no? Not fears. At eto, para lang sa akin, no? By default, takot tayo sa maraming bagay. Lalo na pag hindi tayo komportable. At yung pag-visualize, tinutulungan nun, malesen yun. Hindi 100% mawala, pero through time, nagtitiba yun at parang mapapansin mo, eto na yung reality mo na talaga. Ganun yung datingan. Kaya, gusto mo ba, kung gusto mo pang i-level up yung 2025 mo, every morning, mag-spend ka lang ng 30 seconds to visualize. Sobrang saglit lang nun. 30 seconds, wala pang minuto. Isipin mo, anong itsura ng buhay mo kapag na-achieve mo yung goal mo. Damhin mo yung saya, yung confidence, saka excitement. Yun, sasamahan mo ng ganun. Hindi mo kailangan ng matagal na oras. Isang maikling moment. Pero paulit-ulit, araw-araw, no? Sa loob ng 365 days, gagawin mo yan. Grabe. Makikita mo yung epekto niyan. Maganda balikan mo yung video na to kung may talagang super lupit na nangyari. Tapos gusto ko makita yung kwento mo dun. So, yun. Small habit, pero sobrang laki ng epekto, no? Remember, maganda yun nandito, no? Minention dito ni Mel Robbins dito. Remember, your dreams deserve at least 30 seconds of your day. Kung gusto mong tulungan ng sarili mo to grow, start by seeing it, feeling it, and believing it. Yun. Yun. Yun, sana nagustuhan niyo yung ganitong kwentuhan. Sana nagustuhan niyo yung ganitong topic, no? Kasi, ako, malaki yung naging help niya sa akin. Kaya, yun.